Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos na isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, "Kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo, kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo." At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman, ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling, malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansoob, purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ang hari, siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapi sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalaala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay narito tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na naglalahad sa atin ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon ay nasa ika-6 na linggo na tayo ng Pasko ng Pagkabuhay at inaabangan na natin ang pagdiriwang natin ng kanyang pag-akyat, no, makapiling ang kanyang amang nasa langit. Ngayon ang tema natin ay tungkol sa paghahanda na ito. So, ano ba talaga ang alalahanin ng tao? Ano ang nais niya mangyari sa buhay niya dito? Natural, maging maligaya, di ba? Wala namang palagay ko na gustong maging malungkot. Gusto ng tao na maging happy siya. Natatandaan ko tuloy yung isang election campaign na nanalo din dito. Alam niya talaga yung kailangan ng tao. Sabi niya,
Gusto ko maging happy ka. Mabiling mabili yung ad na yon. Kung paano ito makakamit, itong kaligayahan na ito, mapapanatili at mapapanumbalik kung sakaling ito'y nawala. Sa totoo lang, ang nakatagong motibo sa lahat ng ating ginagawa o sa lahat o kaya sa likod ng mga bagay na ito ay gagawin natin lahat para makamit ang kaligayahan. Ano ba talaga ang alalahanin ng tao? Ano yung nais niyang mangyari sa buhay niyang ito? Isa lamang talaga naman ang maging maligaya. Ito'y natural sa tao. Gusto ng tao na maging happy siya, di ba? Kaya naman yung campaign ad na naalala ko nung araw, merong isang nanalo sa eleksyon, sabi niya, gusto ko maging happy ka. At mabiling mabili ang campaign ad niya na ito. Kung paano ito makakamit, itong kaligayahan na ito, mapapanatili kung sakaling maligaya ka na, at kung sakaling nawala ang kaligayahan na ito para mapanumbalik. Sa totoo lang, ang nasa likod na motibasyon dito ay yung pagnanais natin talagang maging maligaya. Gagawin natin ang lahat para maging maligaya. At siyempre, hangarin din naman ng Diyos na tayo'y lumigaya. Sinabi din ni Jesus sa isang bahagi ng ebanghelyo na ito na galing kay Juan, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ngayon si Jesus ay nagsasalita tungkol sa kalungkutan na tumatawid o nauuwi sa kaligayahan. Isang proseso nagdaraan sa pagdurusa, kamatayan, pag-aalay ng buhay, na kanyang pagdaraanan, patawid sa kaluwalhatian at kaligayahan. Kaligayahan na bunga ng paskal na misteryo. Ang makatawid mula sa kalungkutan patungo sa kasiyahan ay mahirap isipin habang pinagdaraanan mo yung pagdurusa. Para bagang walang katapusan ng torture. Pero napakagandang alalahanin kapag nalampasan mo na at nasumpungan ang kaligayahan. Masayang pagkwentuhan, di ba? Maalala muli kung paano mo ito nalampasan. Naalala ko nung bago pa ako maging seminarista, sinubukan namin mag 2x2, no? Pumunta kami sa isang probinsya, sinunod namin literal kung ano yung sinabi sa ebanghelyo. Nag-ikot-ikot kami, wala kaming dala-dala, no? Kundi yung damit lang namin, may dala kaming Biblia, yung breviary namin, at nagpahayag kami ng mabuting balita sa iba't ibang mga tao, pati sa mga parokya. Abay, talaga namang nakakatakot, no? Kung titingnan mo, para bagang sa ebanghelyo ay madali lamang, pero hindi, no? Nakakatakot, especially marami kaming rejection na naranasan. Pero nung pagkatapos, masayang-masaya kami. Hindi lang dahil nakapagpahayag kami ng mabuting balita, pero higit sa lahat, sabi ko, ay salamat, natapos na rin, no? Dahil hindi talaga madali, no? Pero pagkatapos nito, maligayang-maligaya kami, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi lang dahil sa nagawa namin yung mission, kundi dahil tapos na yung aming pagdurusa. At maraming kwentuhan ang nangyari. Para daw tayong nanganganak. Kinumpara ito ni Jesus sa katulad ng panganganak. Ang kirot at pagdurusa ay matindi sa kasalukuyang pagsubok. Pero malilimutan mo dahil madadaig ito ng kaligayahan ng bagong buhay na sumisibol sa daigdig, sa mundong ito. Sa unang pagbasa, nagpakita ang Panginoon kay Pablo para palakasin ang kanyang loob sa gitna ng pagsubok. Na wala siya dapat ikatakot, na magpatuloy magsalita kahit sa mga taong di sumasang-ayon, lalo pat itong mga makapangyarihan. At huwag siyang manahimik
dahil sinasamahan siya ng Panginoon. Hindi siya nag-iisa. Kahit na ang ganap na ligaya ay sa darating na pagkabuhay na maguli, pwede kang maging masaya sa kasalukuyan. Samantalang nandito ka pa. Ako ay kasama mo. Ito ang sabi ng Panginoon. Ano man ang kinakaharap natin na pagpapakasakit, halimbawa, walang pampagamot o pambili ng gamot, nadiskaril ang relasyon sa pamilya, pagkawala ng mahal sa buhay, pag-uusip, kung kumpiyansa tayo na ang Diyos ay kasama natin, wala tayo dapat ikatakot. Ang ating seguridad ay ang Panginoon mismo. Gumagamit ang Panginoon ng iba't ibang mga pamamaraan na madalas na kakaiba sa atin upang iligtas tayo. Katulad ng naranasan ni Pablo. Napawi ang kanyang pagdurusa dahil sinasamahan siya ng Panginoon na nagmamahal sa kanya. Gumagamit ang Panginoon ng mga tao minsan na di natin din inaasahan. Ganun din mga pangyayari. Ang kaligayahan ay produkto ng pagmamahal ng Diyos, lalo pat ito'y nasa gitna ng pagdurusa at kalungkutan. Hindi tumitigil ang pag-ibig sa gitna ng apoy, kalungkutan at pasakit. Nais ng Ama na mamuhay tayo ng malaya at may kagalakan bilang kanyang mga anak, maging sa gitna ng kasalukuyang kaguluhan nangyayari lalo pat sa ating panahon ngayon na para bagang wala na tayong pag-asa. Pero may dahilan pa rin para tayo'y maging maligaya dahil sinasamahan tayo ng Panginoon. Kaligayahan na walang makakaagaw sa atin na nagsisimula na dito pa lamang sa lupa, patungo sa kaganapan sa bagong buhay, sa walang katapusang kaligayahan sa langit. Maraming salamat po sa inyo lahat at ngayon tayo ay mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Salamat sa patuloy na pangungusap mo sa amin, Panginoon, sa pagsama mo sa amin at sa pagtatanggol sa gitna ng mga pagsubok. Sana katulad ni Pablo, may bahagi namin ang mabuting balita, ang misteryo ng krus na tanging daan upang kami maligtas at maging maligaya. Nawa anuman ang aming pinagdaraanan na nagdudulot ng kalungkutan ay magpalakas sa amin at itoon ang aming paningin sa hinihintay o inaabangan na darating na kaligayahan sa langit. Lahat na ito inihiling namin sa ngalan ni Anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.